Malinaw na hindi lang sa Golpo nagtatapos ang digmaan ng Iran. Posible magsimula agad ang mas matinding banggaan kahit walang bomba. Ang nakataya ngayon ay ang kakayahang makapagpanumbalik ng supply ng Estados Unidos, ang seguridad ng Taiwan, at ang kakayahan ng China na gamitin ang mga mineral at teknolohiya bilang instrumento ng presyon. Habang abalang mundo sa Hormuz, nakatutok ang Beijing sa panahon pagkatapos ng digmaan at may estratehikong barahang maaring magpabigat sa Washington, Taipei at industriya ng depensa. Ngayon, ang sitwasyon ay nananatiling may digmaan at negosasyon ng sabay. Ayon kay Donald Trump, pinayagan ng Iran ang 10 oil tanker na dumaan sa Hormuz bilang tanda ng mabuting kalooban. Habang nagsimula na ang Pransya ng pag-uusap para sa posibleng misyon ng pagbubukas ng ruta kapag natapos ang labanan. Ang tunay na tanong ay hindi lang kung ano ang mangyayari sa Hormuz, kundi ano ang susunod kapag naubos na ang mga arsenal. Nagsisimula ang sagot sa mga critical na metal. Iniulat ng Reuters na naghanap ang Pentagon ng bagong supply ng 13 estratehikong mineral bago ang pag-atake sa Iran. Ipinakita rin ng pagsusuri na ang digmaan sa Ukraine at labanan sa Golpo ay nagpapabilis ng paggamit ng materyales para sa bala, radar, elektronika at misil. Ganito lumalabas ang problemang ito. Bawat putok ay hindi lang armas ang nauubos, kundi pati ang batayang mineral na sumusuporta sa susunod na produksyon. Malakas ang pasok ng China rito. Pinapalakas ng Beijing ang kontrol sa rare earth at estratehikong mineral. Noong Pebrero, iniulat ng Reuters na magdaraos sa mga opisyal ng China na malaking pagpupulong sa Beijing para gabayan ng mga kumpanya tungkol sa export controls, papapalabas sa adwana at mga patakaran sa pagsunod. Pagkatapos, binahan ng mga exporter ang opisyal na channel ng gobyerno ng China ng mga tanong kung ano ang pwedeng ilabas o hindi palabasin ng bansa. At ang pangunahing punto ay ito sa 2025. Pinalawak ng China ang mga restriksyon at ayon sa Reuters, umaabot pa rin sa mahigit 70% ng mga processed rare earth at rare earth magnets sa mundo ang nagmumula sa kanila. Noong Marso 2026, tumaas pa ng 23% ang mga export ng China kumpara sa nakaraang taon. Pero hindi nito binabawasan ang panganib. Bagkus, ipinapakita nitong kontrolado ng Beijing ang bilis, dami at presyon. Bakit ito mahalaga? Ang rare earth ay hindi lang simpleng technical na detalye. Ginagamit ito sa makina, radar, eroplano, misil, baterya, drone at advanced na elektronikong sistema. Kung higpitan ng China ang lisensya, inspeksyon o pag-export, hindi lang isang pabrika ang natitigil nito. Pwede nitong maantala ang buong supply chain, magtaas ng gastos, bumagal ang pagpupuno ng supply ng militar, at magdulot ng tensyon sa sibilyang sektor. Kasabay nito, isa itong tahimik pero mabigat na pressure. Hindi ito kasing ingay ng isang misil, pero kaya nitong baguhin ang laro sa parehong lakas. Nasa Taiwan ang kabilang bahagi ng kwentong ito. Ayon sa gobyerno ng Estados Unidos, mahigit 60% ng pandaigdigang kita ng chip foundry ay nasa Taiwan at mahigit 70% ng paggawa ng pinaka-advanced na semiconductors ay naroon din. At ang mismong gobyerno ng Taiwan ay nagsabi na imposibleng mailipat ang 40% ng kapasidad ng isla papuntang Estados Unidos dahil ang ekosistemang ito ay binuo sa loob ng mga dekada at nananatiling nakaugat sa Taiwan. Tinutukoy nito kung sino ang sentro ng problema at ang pinakasensitibong bahagi sa Indo-Pasipiko na ilang kilometro lang mula sa pressure ng China. Kung magkaroon ng seryosong krisis doon, posible mas malaki pang epekto sa ekonomiya kaysa oil shock, kaya nagsimula na ang reaksyon. Pinatindi ng Hapon ng tono laban sa Beijing, iniugnay ang tensyon sa kontrol ng rare earths, presyon sa Taiwan at panganib sa seguridad. Sa parehong linggo, nagsanipuwersa ang Tokyo at Washington para gumawa ng alternatibo sa pagdepende sa China sa mahahalagang mineral. Kasabay nito, pinapabilis ng mga kumpanya mula sa Australia, South Korea, Vietnam at Estados Unidos ang mga kasunduan para iproseso ang rare earth sa labas ng China at gumawa ng mga magnet sa Amerika. May pagkilos na pero malayo pa sa mabilis na solusyon sa problema. Sa huli, malinaw ang mensahe. Kung sino ang may kontrol sa hilaw na material, pagpipino at chip, hindi lang merkado ang hawak niya, kontrolado rin niya ang oras, supply, presyo at kapangyarihang pampulitika. Maaring magtapos na ang digmaan sa Iran, ngunit ang totoong labanan ay lumilipat na sa ibang larangan. At sa larangan yon, ang alas ng China ay hindi isang armada, kundi ang kanilang supply chain.